na 2 weeks din. Then after 2 weeks ng sa arts, PE naman tayo, physical education. And after 2 weeks of physical education, health naman tayo. So for third week, arts tayo. Yan. Okay, so for this week class, we will discuss about the Southeast Asian arts. So ang lesson natin, in Southeast Asian arts, we will focus about the fabric and fabric design of the Southeast Asian countries. So kung anong mga bansa ang diniscuss ko sa inyo last week is ganun din yung mga bansa na ating tatalakayin. Pero instead of music, ngayon, yung arts naman nila. So specifically in fabric or fabric design. But before we discuss yung mga fabric design nila, mga fabric, let's define first, what is fabric? So ano ba yung fabric? So meron ako ipapagawa sa inyo. Ano ba yung fabric? Tignan niyo yung damit nyo. Ayan. So yan yung example ng fabric. Okay, so since bata pa tayo, ayan, meron ng fabric o marami ng tela, marami ng damit, di ba, na tayong sinusuot. So when we say fabric class, that is a cloth or other material produced by weaving or knitting fibers. So heavy silk fabric. So sa paggawa class ng ating mga kasuotan, ng ating mga damit, ng mga tela, is marami po siyang iba't ibang proseso o way kung paano gawin ng isang damit o ng isang fabric, tela. So synonyms, yung mga related words. So ang fabric, tinatawag din siyang cloth, material, textile, stuff, tissue, or web. So yan kung makikita niyo sa pictures. Ang tawag dyan is fabric. So kung napupunta kayo di ba sa mga palengke or sa Divisoria, di ba marami nagtitinda ng ganito? Yan. So, fabric ang tawag dyan. Next. So, after defining what is fabric, now let's move on to the fabric or fabric design of Southeast Asia. So, dito class, ang bawat bansa, meron silang kanya-kanyang paraan. They have their own way, their own way, their own process, at meron din silang mga kanyang-kanyang designs wherein pag once na nakita natin itong design na to, madidistinguish natin na yung tela na to, itong design na to, is from that particular country. So first, let's discuss about Thailand. Ayan. So when we say Thailand, ayan, meron po silang tinatawag na Thai silk. So Thai silk is produced from the cocoons of Thai silkworms. So it is mainly produced in Korat, which is the center of the silk industry in Thailand. So Thai weavers from this region, ayan, so wait lang. So Thai weavers from this region raise the caterpillars on a steady diet of mulberry leaves. Today, Thai silk making is considered to be one of the finest arts in the world, a product of a unique manufacturing process and bearing unique patterns and colors. So ito class, isa to sa mga traditional arts ng Thailand. Bakit? Napaka-unique kasi ng way ng paggawa ng kanilang tela na kung saan yung mga kasuotan nila is galing dun sa mga cocoons ng Thai silkworms. Di ba alam niyo yung, for example, di ba alam niyo yung caterpillar? Di ba ang caterpillar, para magbago siya maging butterfly, ang ginagawa niya, di ba kumakain siya ng maraming dahon? Tapos ang mangyayari nun, bago siya mag-transform into butterfly, di ba, nakakulong siya sa isang cocoon. Dun siya nakalagay. So ang isang butterfly, di ba, ang isang caterpillar, bago siya mag-transform into butterfly, nakatago siya sa isang cocoon. And then, pag butterfly na siya, lalabas na siya doon. So yung naiwan niyang tirahan, kung saan siya nagka-transform, yun yung ginagawa. O yun yung ginagamit ng mga Thailand people para maging tela. So para mas maintindihan nyo yung process ng paggawa ng tela nila, meron ako ipapakita sa inyong video.
Okay, so stop share ko ulit. Tapos, i-share ko yung video. Ayan. Okay, so wait lang. So, and then itong video na to, i-post ko din sa ating Google, hindi sa Google Classroom, sa Facebook group para mapanood nyo ulit in case na baka paputol-putol. Okay, so nakikita ba ang video? Paki-chat na lang. Okay, so let me start. Ayan. So this is the life cycle of the silkworm in Thailand. So ito yung proseso kung paano nila ginagawa yung silk. So mula umpisa hanggang sa makabuo na sila ng yan. So yan yung mga silkworms. So ang ginagawa ng mga Thailand people, they are collecting mulberry leaves para maganda yung cocoon na napoproduce ng mga silkworms. So the purpose of the mulberry leaves, ayan, so ipapakain din sa mga silkworms. Diba? So, nung una, nung bago pakainin ng mga dahon, diba ang kapayat, tapos ngayon, ang tataba na. So, that is the cocoon. Ayan yung ginagawang silk. Yan. So, yung mga color yellow yan. So, that is the beginning of making the silk thread. So, ang gagawin dyan ka is kinokontek na nila yung mga cocoon. Pero syempre, wala na dyan yung mga silkworms. Yan. So, ang ano na yan, empty na yan. Ano na yung mga silkworms? So, naging ano na sila? Alam ko, nag-transform na sila. Ayan.
Okay. So, stop share ko ulit. And then, balik tayo dun sa aking PowerPoint. So, anong napansin nyo class doon sa video? So, di ba, kung napanood natin, kung maayos, kung paputol-putol yung video class, ipapost ko naman to sa ating Facebook group para pwede nyong balikan. So, di ba, very traditional yung paggawa, yung pag-create ng Thai silk. So, hindi siya basta-basta kung napanood nyo yung video, di ba? Napakahabang proseso. So, it takes time, days, and great effort para makabuo sila ng silk. Kaya siya naging isang finest art in the world kasi di ba napaka-unique ng way ng paggawa ng Thai silk. Okay. So, kung napanood yung proseso, ayan, so yun yung paggawa ng Thai silk. So, from the cocoons, the silkworms, hanggang sa naging tela na siya kung saan ito yung mga nagiging kasuotan ng mga Thailand people. Okay. Next. So aside from Thailand, we also have the Cambodia. So in Cambodia, we have the silk weaving. In Cambodia, dates to as early as the 1st century since textiles were used for trading. So ito class, ang mga silk nila, ang kanilang mga fabrics is ginagamit nila sa trade, sa pagbabarter, nakikipagpalitan. So ito din yung isa sa mga activities, di ba dati ng mga sinaunang tao natin. So, yung kung anong item ang meron tayo, ipinagpapalit natin sa iba pang item na kailangan natin. So, rural women often weave homemade cotton fabric. So, mostly, mga kababaihan ang mga gumagawa ng fabric ng silk sa Cambodia, which is used in garments and for household purposes. Krama, the most traditional check scarves, worn almost universally by Cambodians, are made of cotton. Yan. So, may papakita ko sa inyong video ng short video lang. Ayan. So, nakikita ba yung video? Okay, gumagalaw ba class? Ayan. Gumagalaw yung video. Ulitin ko. Ayan. So, kung nakikita yung video class, nakakulan yung sound. Ayan. So, ganyan yung way ng paggawa nila ng kanilang fabric. So, again, yung silk nila, same as Thailand. So, yung Thailand, Cambodia, and Laos, yung silk, same lang din kung saan kinukuha ng mga Thailand people yung silk nila. From silkworms. Yan. So, unlike ngayon na meron tayong mga ginagamit ng mga machines para mas mapadali yung paggawa natin. Ayan. Until today, meron pa rin nag-exist na ganyan, lalo na sa mga provinces and even yung mga ethnic groups. So, mas sanay sila sa paggamit ng mga ganyang mga machines na mano-mano. Diba? So, kung titignan natin, kung hindi tayo marunong gumamit ito, parang nakakalito. Pero sa kanila, kaya napakadali na lang para gamitin. And kung mapapansin yung class, mostly, ang mga gumagawa is mga men, mga kababaihan. Okay. So that is the way or the process on how Cambodians create their own silk or fabric. So kung nakita nyo yung mga machines na ginamit, di ba? So
kung kayo nakapunta na kayo sa museum natin sa Manila, may mga ganong machines kung saan even us Filipinos, ganun din yung way ng paggawa natin ng mga tela. Lalo na kahit ngayon na may technology tayo, nag-exist pa rin yon. And usually, ginagamit pa rin yun ng mga ethnic groups, ng mga tribes. Lalo na sa mga lugar kung saan hindi abot yung teknolohiya, yung technology. Ayan. So after the Cambodia, after the Thailand, next we have the Laos. So, ang tawag sa kanilang fabric is sin. So, sin is the Lao woman's ankle long skirt. So, yan. Kung sa nakikita niyo sa video, ay sa picture, ayan yung sin. Yan yung mahabang tela na sinusuot, ankle long skirt na sinusuot ng mga kababaihan. So, whose form is undeniable, but whose patterns are unique to each skirt. So, may mga kanya-kanya siyang mga design. So, very unique daw yung mga designs niya. So, kung mapapansin nyo, it is geometrical, merong pattern. So, this is often accomplished by symbolic totems from the inanimate or animate world. So, yung bawat design niya class is meron siyang meaning. May mga ibig sabihin. So, for example, if the design is crabs, ang ibig sabihin nun is for resourcefulness. Kapag ang design naman nga is snakes, ang ibig sabihin nun, the meaning of it is fertility. Kapag butterflies naman, ang ibig sabihin ay beauty. Yan, maganda, kagandahan. Birds, for success and many more. Kasi napakadaming mga symbols ang ginagamit, mga designs na ginagamit sa sin. Okay? So again, same lang din sa atin, di ba, sa Pilipinas, ano yung mga sinusuot natin, yung sinusuot ng mga ating mga tribes, yung mga bahag, di ba? So kung yun nag-exist pa siya until now, same lang din sa kanila. Na until now, meron pa rin mga nagsusuot ng ganyan. Lalo na, that is their traditional art. Okay, next. After Laos, we have the Vietnam. So in Vietnam, yung pinaka-trademark nila when it comes to their fabrics is the golden thread silks. So ito yung mga nakikita nating mga gold. Ayan, mga gold designs. So golden thread silks were born in Vietnam. So originally, nag-start to sa Vietnam. So most Vietnamese fabrics originated from Ha Dong. So Ha Dong, that is the center of weaving and sericulture for centuries. So all jacquard looms are still used, weaving patterns containing centuries-old symbols and characters. Ayan. So kung makikita nyo, very unique din ang mga fabrics and fabric design ng Vietnam. So, ang pinaka-importante ditong class detail, basta pag sinabi natin golden thread silks, that is from Vietnam. Pag ang sin naman, sin, S-I-H-N, from Laos. Okay. Pag silk weaving, Cambodia. Kapag naman Thai silk, that is from Thailand. Okay, next. So, next one, we have from Indonesia, Malaysia, and Singapore. So, meron silang common. Meron silang similarity when it comes to the fabric design. So, the fabric most common to both countries is the batik. So, pag sinabi nating batik, the term batik, that is an Indonesian Malay word believed to be related to the Malay word titik, which means point, dot, or drop. So the drop action refers to the process of dyeing the fabric, making use of a resist technique, covering areas of cloth with a dye-resistant substance, usually hot wax, to prevent them from absorbing colors. So dito class, kung sa Vietnam, golden thread silk, kung sa Thailand is meron silang Thai silk, sa Cambodia may silk weaving,
Dito naman sa tatlong bansa, which is Indonesia, Malaysia, and Singapore, they have their own unique process of creating design in their fabric, which is called batik. So again, bago ko po i-share yung video para maintindihan nyo kung ano ba yung batik at paano siya ginagawa sa fabric ng tatlong bansa na ito. So, meron na lang kasi ako remaining 7 minutes. So, ang gagawin ko, class, same as last time, magsisend ulit ako ng another link. Okay, so again, magsisend ako ng another link, tapos join kayo agad. So, wala akong ibang gagawin. Mag-create lang ako ng link. So, baka na akala nyo mamaya pa. Ngayon din mismo. Okay, so stop share ako ulit. Tapos, magsisend ako ng another link ha. Now na. So, walang aalis. Okay, so end ko na meeting and then join kayo ulit sa another link ko.